Dito sa round 1, ginamit agad ni Diaz ang lakas at kabataan niya upang sugurin si Marquez. Mataas ang volume ng kanyang mga suntok. Naglagay agad siya sa laban na napakabilis na ritmo. Ang epektibong ginawa ni Manuel Marquez ay nanatiling kalmado sa kabila ng dagsa ng suntok. Ginamit ang kanyang mga klasikong counter-punching stance upang tansyahin ang tempo ni Diaz. Kaso nga lang, hindi niya agad ito nakontrol at ang distance niya ay hindi nakontrol. At ang galaw sa paligid sa ring ay hindi kaya kaya napilitan siyang makipagsabayan ng mabilis sa suntok. Kaya which is disadvantage ito sa kanya. Dito sa round 2, tinamaan si Marquez ng isang napakalakas na left hook at nagpawabol sa kanya at mabilis na nagpaulan ng suntok habang nakadikit ito sa tali si Marquez. Ang pagkakamali lang nito ay nagmamadaling tapusin niya ang laban. Naging masyadong malapad ang wild ang kanyang mga bitaw imbis na maging pino at nawala siya sa tempo. Ang maganda lang nito ay nagpakita siya ng napakahusay na tibay sa gitna ng panganib. Hindi siya nagpanik, binatiling mataas ang depensa at lumaban kahit nakasandal sa tali upang makaligtas. Hindi lang talaga siya nakalayo sa tali nito. Dito sa round 3 hanggang round 5, binasag ang stamina ni Marquez sa pamamagitan ng pagdikit sa loob, yung pag-ipit kay Marquez sa tali at pagpapatama ng maraming malalakas na suntok. Kaso si Diaz ay walang sapat na depensa, kaya habang dumitikit sa time si Diaz, diretso lang yung kanyang pasok sa gitna ng walang pagbabago na angle. Kaya ang ginawa ni Manuel Marquez ay sinimulan niyang itanim yung mga counter strategy niya sa pamamagitan ng pagpapatama ng malilinis at straight right at pagabang ng siwang para sa kanyang mga uppercut. Dito sa round 6, hindi nagbawas si Diaz ng bilis kaya nakuha ang karamihan sa mga record sa scorecard ng judge ay gamit ng purong lakas at dami ng suntok. Kaso hindi nagtipid si Diaz ng lakas para sa mga huling laban. Dito sa round 7 hanggang 8, si Diaz ay lumalaban pa rin kahit may mga sugat na siya sa mukha. Halatang napapagod na siya. Patuloy yung ring na sumusulong pataas kaso hindi nakapag-adjust sa depensa kasi matamlay na. Naging magsimula siyang bumagal, naging madaling patamaan na lang siya sa kanyang ulo para sa mga galing sa counter punch ni Marquez. Dito sa round 9, survival pa rin si Diaz. Nagpakita siya ng mga tapang para makabangon pagkatapos ng unang matinding knockdown niya. Kaso wala na talaga siyang depensa kasi pagod na siya, nahihilo siya mula sa unang uppercut. Hindi siya kasi yumayakap o yumuko upang makabawi ng lakas kaya naiwan siyang bukas sa mga sunod-sunod na patama ni Marquez. Kaya si Marquez ay perpektong naitama ang mga solidong right uppercut noong unang round. Kaya na-knockdown si Diaz at sinundan pa ito ng mga tumpak ng mga sunod-sunod na uppercut kaya napilitang i-force stop ng referee ng laban. So, yan lang muna. Kung meron ba kayong mga opinion, analysis sa laban na ito, just comment at abangan nyo ang mga susunod ko mga reaction video. Don't forget to like, share, and subscribe po. Thank you.